So ito po usapang travel buddy, yung pong ating i-discuss ngayong umaga. O kasi may hirit itong Pilipinas Today na si Tatay Harry Roque at itong si AR De La Serna, si Mr. Supranational daw, ay 8 beses bimiyahe. Okay, so ito yung sinabi doon sa Pilipinas Today na post. 'Di ba? Makikita sa inuulat na travel records na dating presidential spokesperson Harry Roque at ng kanyang dating executive assistant na si AR De La Serna na magkasama silang naglakbay sa iba't ibang bansa nang hindi bababa sa 8 beses sa mga nagdaang taon. Yun. So ito yung mga kabilang dito. Hong Kong, November 2019, New York, September 2021, China, April 2023, Japan, September 2023, pati Singapore. So, twice yung Japan. Okay, nice. Poland, Ukraine. Ito yung pinag-uusapan nung huli. Italy, ay so parang European trip pala. At Abu Dhabi, October 2023. Okay? Yun yung mga sinasabi dito sa report na nag-travel daw ng 8 beses. So, anong masama kung mag-travel kasama ang iyong executive assistant at ang iyong social media manager? O, ako, social media manager din ako. Minsan, sumasama din ako sa boss ko. Pag meron akong wala namang masama. Wala namang masama dyan. Wala naman ako makitang pwedeng ikaso. Wala naman silang ginagawang illegal. Wala naman silang I think wala naman siguro illegal na ginagawa. Wala namang yun, basta wala. Okay, pero ito yung kasi hinihirit ng mga tao. Sabi ng mga tao, this is not an issue about LGBT or kung ano man yung mga alleged na sinasabi dito kay Tatay Harry Roque. Kayo talaga kino-question nyo yung pagkalalaki ni Tatay Harry Roque. Ay, hindi din naman pangit din naman yun pag masyadong ginagawang katatawanan. Pero ang sinasabi nila, wag naman daw sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Kung ikaw ay ito yung sinasabi nila, ako hindi ko talaga alam yan, hindi ko talaga sure yan kung ikaw daw ay magbo-boylet, kung ikaw daw ay parang mag-sugar daddy ba? Parang ganun yung sinasabi ng ibang post eh. Wag naman daw yung pera ng taong bayan, 'di ba? Travel pa, ano pa. Pero iyan po ay mga nila, puro allege po yan. Syempre hindi naman natin alam talaga, 'di ba? At unfair naman doon kay AR De La Serna na siya ay na pagbibintangan na ganun, na wala naman siyang kinalaman doon sa mga pinagagagawa o mga desisyon itong si Tatay Harry Roque. Pero kung ako lang dito kay AR, ewan ko lang kung papayagan siya ni Tatay, pero maganda for his career eh. Kasi sa totoo lang wala naman siyang ginawang kumbaga siya ay dito eh, kumbaga hinar siyang employee. Kasalanan ba niyang pogi siya? Kasalanan ba niyang maganda katawan niya na Mr. Supranational siya? Wala. Kumbaga ito yung mga tipo na pwedeng magawa into a career sa pagiging vlogger, sa pagiging content creator, o who knows, mga artista, makilala, punta sila doon sa Especially For You, sa It's Showtime. yun yung mga bagay na ganoon eh. Kasi siya yung dito eh. Kumbaga, so tingin ko kung kaya niyang tiisin yung pangungutya ng mga tao, which is nangyayari na din naman ngayon. 'Di ba? And to be honest, itong kay Tatay Harry Roque, this is not something that will go away. Itong issue na to, tingin ko hindi pag-uusapan, it is better kung ako magbibigay ako ng advice sa akin tatay, kumbaga idagdag na lang, gawin na lang biro. Okay, wag nang kumbaga the more that you try to avoid it, the more na susubukan mong hindi pag-usapan, the more na ibabalik sa'yo. Kung planong tumakbo ni tatay next year sa pagkasenador, all the memes, all the jokes, all the travel buddy ng mga hirit, di ba? Might as well isama na lang niya sa kanyang gimmick, sa kanyang kampanya, di ba? Yung ako nga ang sinuggest ko nga noong 2022, ang kanyang tagline sa pagtakbo noon is dahil siya ay partido ni Miriam Santiago, ibalik ang taray sa Senado. O Tatay Harry Roque. Wala yung tatay.
Senador Harry Roque, o, diba? May ganun pa, may hand sign pa na ganyan, may emoji pa yan. Pero sa akin lang, hindi, sakyan na lang, nandiyan na yan eh, nabuking na eh, ano pang gagawin natin, di ba? Yun lang sinasabi ng iba na wag daw naman pera ng taong bayan. So alam naman natin na nangyayari talaga kung totoo yung mga ina-allege sa kanya. O tapos anyway, itong si kaibigan natin, si Jess Falsis, okay, meron ding hirit. Sino yung kasama mo dito ito yung sa Encounter Cove? Yung parang butanding. Sino yung kasama mo dito na naka-black, na nakatakip ang muka with a towel and face mask? Curious lang po. Hashtag Mr. Supranational. So yun, may hirit din itong si Jess Falsis talaga, oh, yung kaibigan natin, oh. Itong si Attorney Jess, oh. Pero anyway, sa akin lang, nandiyan na talaga yan. Ano pang gagawin natin? Hindi yan mawawala. Okay? Yan yung mga hirit na talagang kumakabit sa iyo at ikakabit sa iyo. 'Di ba? Might as well sakyan na lang, 'di ba? Hindi naman kasalanan ng magmahal. I'm not saying na merong pagmamahal na involved, pero yun yung pinapalabas kasi ng mga tao eh. Hindi naman niya kailangang aminin, 'di ba? Pangit naman if nanga-out tayo ng tao na sapilitan, mali din naman 'yon, 'di ba? Might as well sakyan na lang yung mga jokes, 'di ba? Hindi ko lang alam kung natutuwa dito yung misis ni Tatay Harry Roque. 'Di ba? Baka mas malala ito kaysa doon sa nangyaring lumabas na meron siyang illegitimate son. Meron siyang anak sa pagkabinata. Baka mas maganda pa 'yun eh. Mas maganda pa yung chismis na meron siyang anak sa pagkabinata kaysa sa mga lumalabas na mga chismis ngayon, oh, 'di ba? 'Di ba? Mas maganda nun, di ba? Nung yun lang yung chismis sa'yo, nung meron kang anak sa labas. Nung meron kang anak sa labas. Mas maganda, di ba? Kaysa yung ngayon. Mas maganda yung dati na parang biological daddy ka, kaysa ngayon na lumalabas na sugar daddy. Yun lang na sa atin, yun tayo eh. You don't know what you have until it's gone. So, thank you very much, guys. See you po sa next vlog po natin. Stay safe parate. Bye-bye.